Naiinis ako kasi pagdating niya sa bahay, palagi siyang pagod. Nagtrabaho din ako nung 1 taon pa lang yung anak namin. At hindi naman ako nakakaramdam ng pagod. Nasabihan na rin siya ng mama niya na bakit daw mapapagod. Na dapat daw excited siyang makita yung anak namin kasi nakakawala daw yun ng pagod. Na totoo din naman. 2 taon na kaming kasal ng asawa ko at meron kaming isang anak. And he is 2 years old. Hindi ko rin masabi na pinakasalan lang ako dahil sa nabuntis ako. Dahil nung nag-propose siya sa akin ay hindi pa ako buntis. Masaya naman sa una yung marriage namin. Talagang sinubok lang kami ng panahon. Wera lang sa mga third party issue. Dahil hindi kami mahilig sa panandaliang saya. At naniniwala kami na buwisit lang yon sa pamilya. Hindi ko alam kung dala lang ba to ng postpartum ko. Pero yung emotion ko is sobrang layo na sa dati. ECS ako hanggang sa mag-1 taon yung baby namin eh hindi naman ako ganito. Pero yung pakiramdam ko ngayon na para bang feeling ko'y nakakulong lang ako. Wala akong kasama at katuwang. Dumating na rin kami sa puntong nagkakasakitan at nagbabasagan ng gamit dahil sa away. Hindi ko na siya ramdam. Once or twice lang din kami nagsisiping sa isang buwan. Yes, nagtatrabaho siya from 8 to 5:30 ng hapon. At minsan nagsa-sideline din siya bilang gitarista ng isang local band dito sa amin. So expected na sobrang busy niyang talaga. Wala naman akong prob sa kanya pagdating sa financial. Dahil good provider naman siya pagdating sa mga needs namin dito sa bahay. At lahat ng sweldo niya at yung TF niya sa pagbabanda ay ibinibigay niya sa akin. Yung hindi ko lang gusto yung treatment niya sa akin na para bang dapat akong lahat dito sa bahay. Kasi nasa bahay lang naman daw ako. Nakakatulog at nakakapahinga naman daw ako. But to the point na minsan pag nag-aaway kami, palagi niya akong nilolockdown. At masasakit na salita na rin yung mga batuhan namin sa isa't isa. Na dati ay hindi naman kami ganito. Naiinis lang din ako kasi pagdating niya sa bahay, palagi siyang pagod. Alam ko naman yon kasi nagtrabaho rin ako dati nung 1-year-old pa lang yung baby namin. Nagagalit ako sa kanya kasi nung ako naman yung may work. Hindi ko naman nararamdaman yung pagod ko pagdating sa bahay. Especially pag nakita ko yung anak ko. Nawawala yung pagod ko. Nasabihan na rin siya ng mama niya na bakit daw siya mapapagod. Na dapat nga daw excited siyang makita yung anak niya kasi nakakawala daw yun ng pagod na totoo rin naman. I make sure naman na pagdating niya galing work is may dinner na kami. Kasi ang gusto ko pagdating niya kakain na lang kami. Pero siya pupunta siya sa taas para magpahinga. Na parang mas gusto niya pa mag-cellphone nang mag-cellphone. Na kahit nakain kami, nagsi-cellphone pa rin. Pero pag ako yung gumamit ng phone, hinahablutan niya ako. Palagi na lang akong umiiyak. Kasi hindi ko na alam kung mahal pa ba ako ng asawa ko or napagod lang kami sa responsibilidad at obligasyon kaya kami nagkaganito. One time rin kasi nahuli ko siya na nanonood ng porn. Kasi naiwan niya yung site. Na naiinsulto ako kasi hindi naman kami LDR. And minsana na lang kung mag-make love kami. Tapos magpapalabas siya sa porn. Nagalit ako nung time na yun kasi feeling ko nag-cheat siya. Kaya ang tanong ko sa sarili ko, nagpapantasya ba siya sa iba? Mamilan, hindi ko alam kung ako ba yung may problema or pagod lang kami. Palagi akong nakikinig sa mga real talk advice mo at gusto ko ring ma-real talk. Sana'y mapili nyo. Letter sender, Pepper ng Iligan City. Wait lang Miha, paano hindi napapagod ba si Mr. Galing work? Ano bang trabaho ng Mr. mo sa 8 to 5 na pasok? Nabukod po yung sideline niya ha bilang gitarista. 8 to 5 ba siyang nakatayo lang sa sulok nakalawit ang dila sa mga dumadaan na sobre? 8 to 5 na nakadapa kasi tadtaran ng karne ang likod sa palengke. Kasi once na umilis ka ng bahay at kung anong trabaho nakakapagod pa rin. May stress pa rin yun sa trabaho for sure. So don't compare yung pagod mo sa pagod ni Mr. Na yung pakiramdam mo na hindi pang alis ng pagod si bata. Kasi yung love language niya sa inyo is giving. Nasabi mo nga, good provider siya. Napaka-bless mo dun sa part na nasa yung lahat ang pinagpaguran. Sa ibang misis dyan, battery nila yun eh. Sino ba namang misis ang hindi nakakakilala kay Ninoy at Cory? At hindi colorblind sa Blueville. Parehas lang kayo nagkukumpara at nagsisilipan kayo. At ang mali niya, sinisilip ka niya maghapon na nasa bahay ka lang na kesyo natutulog ka lang naman daw. At nakakapahinga. Wow naman daw. Hindi naman porke na nasa bahay ka, ganun na yun. Lalo na't may toddler ka, di ka. Tapos pagka uwi niya, kakain, magsi-cellphone hanggang makatulog na yata. Tapos ikaw bawal mag-cellphone, napakainam naman niya. Grabehan. Sa panonood ng porn, likas na kasi sa mga lalaki yan. As long as hindi intentional or nananadya. Kasi sabi mo naiwan niya lang yung site na naka-open eh. Lack of communication ang wala sa inyo. Silipan at puro sama ng loob kaya marami kayong nasisilip sa bawat reklamo ng isa't isa. Na mukhang nakalimutan nyo na mag-asawa kayo magkatuwa. Puro hinaing na lang yung maririnig sa inyo, wala nang pang-unawa. Natural na sa ating mga misis na asikasuhin natin sila. Pero wag naman yung ipaako na sa ating lahat. Asawa ka, hindi ka katulad. Nakakaramdam din ako na nasa postpartum stage ka. Iba yung gigil mo eh, no? Lahat dinadamdam mo eh. May kailangan nyo ng legal counsel. Or yung mga ninang nyo sa kasal or magulang na magpapaalala sa inyo na mag-asawa kayo sa hirap at ginhawa. Na dapat pahinga nyo yung isa't isa. Kaso mo hindi eh, dahil pagod na kayo sa isa't isa.